Don Ramon, hindi po maari. Bulong ko sa nanginginig na boses, ngunit ang aking katawan ay nasa kaniyang yakap na. Ang kaniyang matipunong makabraso ay mahigpit na pumulupot sa akin, at ang puso ko'y tila sasabog sa bilis na paktibok. Hindi ko kailanman inakala na ang isang katulong tulad ko ay makakaganito sa may-ari ng bahay na ito. Ngunit noon mas lalo kong hindi alam na may itinatago pala siyang sikreto mula sa akin. Nasimula ang kwentong ito 3 buwan na ang nakakaraan, nang una akong pumasok sa mansion na ito. Bago magsimula ang kwento, pindutin po muna ang subscribe at like. Nang bitbit ko ang address na ibinigay ng Manpower Agency at umakyat sa eskinita patungo sa Fox Park, hindi ko maiwasang huminto. Sa likod ng matataas na pada, tanaw ang mga malalaking balkonahe, at sa harap ng malaking gate ay nakahilera ang 2 itim na sedan. Ang tahimik na daan na puno ng tuyong dahon ay walang bakas ang tao. Higit pa sa isang lugar na pagtatrabahuan ko, ito ay tila isang lugar na hindi ko dapat pasukin. Habang tinitiyak kong muli ang address sa harap ng gate, isang kotse mula sa loob ang lumabas at huminto sa aking harapan. Isang Ginoo na nasa edad 61 bumaba mula sa driver's seat. Kayo po ba si Aling Nina Santos? Ako po si Mang Tonyo Cruz, ang driver ng Don Ramon. Ibinili ni Mang Tonyo sa akin ang ilang bagay habang iginagabay niya ako patungo sa pasukan. Sinabi niya na pihikan ang Don Ramon ngunit hindi masamang tao, at ang dating katulong ay hindi naktagal ng 1 taon matapos pumanaw ang Doña Elena. Habang naririnig ko ang masalitang iyon, lalong bumigat ang aking ngayapa, ngunit hindi ako makawi. Nang bumukas ang pinto ng mansyon, bumungat sa akin ang malawak na sala at isang mahabang pasilyo. Mataas ang kisama. Nakasabit sa dingding ang malalaking landscape painting. At ang bawat kasangkapan ay hindi ko pa kailanman nahawakan sa buong buhay ko. Ngunit nakapatataka. Madilim ang loob ng bahay, sarado ang mga kurtina at walang ilaw, kaya malawak lang ito at walang init ng tao. Nakaupo ang Don Ramon sa sofa sa sala. Narinig kong 68 anyos siya, ngunit mukha siyang malakas para sa kaniyang edad. Matuwid ang kaniyang likod, malapat ang nga balikat, at higit sa lahat, matatalim ang kaniyang nga mata. Ngunit nang yumukot ako upang magbigay galang, isang tango lang ng ulo ang bumalik. 3 patakaran lang ang sundin mo. Iyon ang unang salita na narinig ko mula sa Don Ramon. Huwag kang papasok sa opisina. Ang almusal ay eksaktong 7 AM. At ang kape ay dapat black. Matapos sabihin ang 3 iyon, umalis siya papunta sa opisina nang hindi na naghihintay ng sagot. Habang nakatingin ako sa kanyang malapat na liko na nawawala sa dulong pasilyo, naisip ko na tila hindi siya nakatira sa bahay na ito kundi natitiis lang. Binigyan ako ng silid. Maliit na kwarto sa tabi ng pasukan. Isang kama at isang aparador lang ang lahat. Inilapak ko ang aking magamit at tiningnan ang paligid ng silid. Biglang pumasok sa isip ko. Ito ang aking lugar. Nawalan ng asawa, binigatan ng utang, kailangan kong magtiis dito para mapaaral ang anak ko sa kolehiyo. Inihanda ko ang unang hapunan. Nakasulat sa memo mula sa agency na gusto niya ng sinigang na baboy, kaya nilayan ko ang sapat na gulay at isinaing ng maingat. Inihanda ko ang kanin at ulam para sa kaniya. Ngunit ang Don Ramon ay ilang subo lang ang kinain bago ibinaba ang makubiertos. Tumayo siya ng walang imik at pumasok sa opisina. Nangingini ang aking kamay habang nililikpit ang natirang hapag-kainan. Hindi kaya masarap. Hindi kaya tama ang lasa. Sa buong buhay ko, nagluto ako para sa pamna sa aking asawa, at na gayon ay pareho pa rin ang sitwasyon, kaya nanabo ang aking paningin. Ngunit pinunasan ko ang luha at tinapos ang pahuhugas ng pinggan. Nang gabing lumalim na, tinawagan ko si Carlo mula sa silid ng katulong. Ma, okay lang ako. Malaki at maganda dito. Pasisinungaling iyon. Ngunit kay Carlo, hindi ako dapat mapakita ng kahinaan. Hindi ko kayang ipasan sa kanya ang aking mga alalahanin. Ngunit mula sa kabilang linya, natanong si Carlo, Ma, kumakain ka ba ng maayos? Huwag mong pabayaan ang pagkain mo? Ang 18 anyos na anak ko ay nag-aalala sa pagkain ng ina niya. Naluha ako. Ngunit pilit kong pinatigas ang boses ko at sumagot. Oh, masarap ang pagkain dito. At ibinaba ang telepono. Pagkababa ko ang telepono, bumuhos ang luha ko. Hinila ko ang kumot at ipinako ang mukha ko upang hindi marinig ang aking pag-iyak. 3 taon na ang nakalipas nang bumaksa ang aking asawang si Rodolfo dahil sa pagod. Matapos bumaksa ang negosyo, utang lang ang naiwan. At matapos kong alagaan ang aking biyenan sa sakit,
wala nang natira sa aking kamay. 3 buwan na lang bago ang pagsusulit sa kolehiyo ni Carlo, ngunit kahit para sa matrikula, halos wala ng pambayad sa aplikasyon. Habang nakikita kong kumalat ang luha sa kumot, nangako ako sa sarili, magtiis ako dito. Kailangan ko lang ipadala si Carlo sa kolehiyo. Iyon lang ang isipin ko. Nang gabing iyon, bandang 2 AM, binuksan ko ang pinto ng kuwarto upang mapunta sa banyo, at nakita ko may ilaw na namumula sa opisina sa dulo ng pasilyo. Nang lumapit ako, nakita ko ang anino ng Don Ramon sa siwang ng pinto at narinig kong may binubulong siya ng mag-isa. Hindi ko naintindihan kung ano ang sinasabi niya, ngunit tila inulit niya ang parehong pangungusap. Nataka ako kung bakit siya nakakaganito sa oras na iyon, ngunit naisip ko ang patakaran na huwag pumasok sa opisina, kaya bumalik ako. Kinabukasan ng umaga, habang inihahanda ko ang almusal, maingat akong natanong, Don Ramon, may ilaw po sa opisina kagabi. May masakit po ba kayo? Itinigil ng Don Ramon ang kanyang kubyertos, pumasok ka ba sa opisina? Opo, nakita ko po ang ilaw kagabi. Inulit ng Don Ramon ang parehong tanong. Natatanong ako kung pumasok ka sa opisina. Parehong tanong. Kahit kakasagot ko lang, tila bagong salita sa kanya. Sa sandaling iyon, nataka ako, ngunit naalala ko ang babala noong unang araw, kaya hindi na ako nagtanong pa at sinabi, hindi po, dumaan lang po ako, saka umatras. Ang ilaw sa opisina sa madaling araw ay bukas pa rin gabi-gabi simula nun. 3 linggo na ang nakalipas mula nang lumipat ako. Hindi gaanong marami ang nalaman ko sa panahong iyon. Lumalabas ang Don Ramon para mag-almusal m7 AM, nananatili sa opisina sa araw, kumakain ng simpleng hapunan, at bumabalik sa opisina. Sa buong araw, hindi lumampas sa 5 salita ang pag-usap namin, at karamihan dito ay maikling utos tulad ng tama na o linisin mo. Ngunit isang araw, kapansin-napansin na bumaba ang kaniyang pagkain. Sa una, nagiwan siya ang 1 o 2 ulam, hanggang isang araw ay isinawsaw lang niya ang kutsara sa sabaw at tumayo. Kinabukasan, hindi na siya umupo sa hapag-kainan. Hindi lang tila ayaw niyang kumain kundi tila hindi niya kayang kumain. Sa bawat padaan ko sa pintuan ng opisina, nakikita ko ang ilaw, at sa umaga ay madilim ang kaniyang nga mata. Ang isang tao na hindi makatulog sa buong gabi, paano pa kung hindi kumain? Bilang isang katulong sa bahay ang iba, nauna ang aking pag-alala. Iyon ang gabi ng ika-4 na araw na hindi siya kumakain ng hapunan. Hindi ako makatulog, kaya lumabas ako sa kusina at umupo, pagkatapos ay binuksan ko ang ref. May natirang kanin, sesame oil, at itlog. Sandali akong naalilangan bago kinuha ang kaldero. Hinugasan ko ang bigas, ibinabad, bahagyang ginisa sa sesame oil, pagkatapos ay nilagyan ng sapat na tubig at isinalang sa mahinang apoy. Habang tinatanggal ko ang takip at hinahalo upang maayos ang timpla, tahimik ang kusina sa madaling araw, at tanging ang tunog lang ng arroz caldo na kumukulo sa kaldero ang naririnig. Ganon din ang ginawa ko noon nang makasakit ang asawa ko, nagluluto ako ng arroz caldo sa madaling araw. Noon, niluto ko kahit alam kong walang saysay ang pagkain, ngunit ngayon, hindi ko alam kung bakit ako nagluluto. Nang matapos ang arroz caldo, inilagay ko ito sa maliit na mangkok sa harap ng pintuan ng opisina. Nilagayan ko ang kutsara at pati na rin ng tuwalya dahil mainit. Hindi ko kayang katukin ang pinto. Ang unang patakaran ay bawal pumasok sa opisina. Iniwan ko lang ito doon at bumalik. Kinabukasan ng umaga, nang dumaan ako sa harap ng opisina, walang laman ang mangkok. Malinis na malinis. Pati ang kutsara ay maayos na nakalagay sa loob ng mangkok, at nakatupi ang tuwalya. Ngunit ang Don Ramon ay walang sinabi. Dumating siya sa hapag-kainan, ngunit hindi niya binanggit ang tungkol sa arroz caldo. Kaya kinabukasan ng gabi, nagluto ulit ako ng arroz caldo. Sa pagkakataong ito, nilagyan ko ng kalabasa. Inilagay ko sa harap ng opisina at bumalik. Nang tingnan ko sa umaga, nakita ko ulit ang walang lamang mangkok. Sa ikatlong araw, nilagayan ko ng abalo na ang arroz caldo. Ganon din ang nangyari. Walang laman na mangkok, nakatuping tuwalya, at tahimik na hapag-kainan sa umaga. Ayos lang kahit walang sinasabi. Sapat na ang kumakain siya. Iyon lang ang magagawa ng isang katulong sa bahay ng iba. Nang ika-4 na araw na madaling araw, matapos ko magluto ang arroz caldo at bumalik sa kwarto, kakaiba ang umagang bumungat sa akin. Wala ang mangkok sa harap ng opisina.
Sa sandaling iyon, nataranta ako at naglakad papunta sa kusina, at nakita kong nakatayo ang Don Ramon sa pasukan ng kusina. Hawak niya ang walang laman na mangkok sa isang kamay. Biglang bumaksa ang puso ko. Yumuko ako at sinabing, ako na po ang maliligpit, ngunit hindi gumalaw ang Don Ramon. At maikli niyang sinabi, salamat. 2 salita lamang. Ngunit ang 2 salitang iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang dahilan kung bakit ako napunta sa bahay na ito. Mabilis kong inabot ang mangkok gamit ang 2 kamay, at inyabot ito ng Don Ramon. Noon, nadikit ang aming mga kamay. Sa pagitan ng mangkok, dumampi ang dulo ng daliri ng Don Ramon sa likod ng aking kamay. Nagulat ako at sinubukan kong bawiin ang aking kamay, ngunit nakapagtataka. Sa maikling sandaling iyon, ang init na dumampi sa dulo ang aking daliri ay hindi nawala. Magaspang ito. Kamay ito ng isang tao matagal nang nagtatrabaho, ngunit mainit ito. Naipataka ko kung paano magiging ganun kainit ang matigas at magaspang na kamay na iyon. Muli kong inyabot ang aking kamay upang kunin ang mangkok. Sa pagkakataong ito, hindi na rin binawi ng Don Ramon ang kaniyang kamay. Sa ibabaw ng mangkok, ang kamay ng 2 tao ay makadikit at huminto sandali. Nagsimulang tumibo ang puso ko hanggang sa aking tainga, at nang itinaas ko ang aking ulo, natama ang aming mga mata. Umalingaw-ngaw ang babala sa aking isip ngunit hindi ko maalis ang aking kamay. Ilang segundo kaya iyon, hindi ko alam. Ang Don Ramon ang unang umubo at binawi ang kaniyang kamay at lumakad papunta sa pasilyo ng walang imik. Mainit ang kaniyang kamay. Nang hapon na iyon, habang namimili si Mang Tonyo Cruz, sandali siyang nakipausap sa akin. Aling Nena, nakita ko po, kumain ng arroz caldo ang Don Ramon kanina. Simula nang pumanaw ang Doña Elena, ngayon lang ulit siya nakaroon ng ganitong ganang kumain, 4 na taon na, laking ginhawa ang naramdaman ko. Kumain na siya, mabuti naman. Ngunit ang sumunod na sinabi ang driver ang napabalisa sa akin. Pero Aling Nena, madalas pong mapunta sa malaking ospital ang Don Ramon nitong mga araw. Iginagaya ko po siya sa kotse, pero kahit anong itanong ko, hindi siya nagsasalita. Hindi pa ito nangyari dati. Ang nga salitang madalas mapunta sa malaking ospital ay matagal na umikot sa aking isip, ngunit hindi ko na maaaring itanong pa ang personal na buhay ng aking amo. Sumagot lang akong sige po, naiintindihan ko, at tumalikod, ngunit mabigat ang aking damdamin. Ang ilaw sa opisina gabi-gabi, ang pauli ng mga tanong, ang balita tungkol sa malaking ospital parang may koneksyon ang lahat ngunit hindi ko pa rin lubos na maunawaan. Isa-isa itong nagiging palaisipan. Nang gabi na, tinawagan ko si Kalo. Maliwanag ang kaniyang boses. Narinig kong masaya siya dahil maganda ang resulta ang kaniyang mock exam sa eskwelahan, at gumaan ang aking look. Ma, parang may kakaiba sa boses mo ngayon, may magandang nangyari ba? Kumabo ang aking dibdib. Ano ka ba? Walang kakaiba. Sagot ko na may ngiti. Ngunit matapos kong ibaba ang telepono, pinaisipan ko ng mabuti. Nagbago ba ako? May pababago ba sa akin? Sa totoo lang, may pababago nga. Sa tuwing gigising ako sa umaga, ang unang gisumasaji sa aking isip ay hindi na ang matrikula ni Carlo, kundi, anong giklaseng arroz caldo kaya ang gilulutuin kong gayong? Noon ko lang nalaman na ang isang mangkok na arroz caldo ay babago sa buong buhay ko. Nang gabing iyon, mas maaga kaysa sa karaniwan ang pagpatay ng ilaw sa opisina. At kinabukasan ng umaga, may nakita ako sa hapagkainan na hindi ko pa kailanman nakita. Isang piraso ng bulaklak ng bougainvillea. Ang bulaklak ng bougainvillea ay pinitas mula sa hardin. Inilagay niya ito sa gitna ng hapagkainan, sa isang maliit na baso na may tubig. Kami lang ang nasa bahay, at dahil si Mang Tonyo Cruz ay pumapasok lang sa umaga, ito ay gawa mismo ng Don Ramon. Matagal kong tinitigan ang bulaklak bago ako nasimulang mahanda ng almusal. Sa hapagkainan, walang sinabi ang Don Ramon tungkol sa bougainvillea. Hindi rin ako nagtanong. Gayunpaman, sa araw na iyon, malinis niyang inubos ang kanin at maikli siyang nagsabi, masarap ang sabaw, hindi maalat. Ang isang salitang iyon ay mas malaki ang kahulugan para sa akin kaysa sa 100 salita. Dahil mula nang dumating ako sa bahay na ito, hindi pa siya kailanman nagsalita tungkol sa lasa ang pagkain. 6 na linggo na ang lumipas. Ang bougainvillea ay pinapalitan ng sariwang bulaklak tuwing 2 o 3 araw sa hapagkainan, at ako, kahit nakukunwari akong walang alam, ay tinitiyak gabi-gabi kong nakalagay pa rin ang bulaklak.
Ang pagkain ng Don Ramon ay tumaas ng hindi may hahambing sa unang dating ko, at minsan, pagkatapos kumain, lumalabas pa siya sa kusina upang ayabot ang walang laman na pinggan. Ang sandali na nadikit ang aming kamay ay pinapabilis pa rin ang tibok ng aking puso, ngunit ngayon, hindi ko na kinasusuklaman ang panginginig na iyon. Isang gabi sa simula ng taglamig. Pagkatapos ng hapunan at patungo na siya sa opisina, huminto ang Don Ramon sa pasilyo. Aling Nena. Iyon ang unang pagkakataon. Hanggang nun, ikaw o ginang lang ang tawa niya, ngunit ng gabing iyon, unang beses niyang tinawa akong Aling Nena. Nagulat ako at lumingon, at nakita kong itinuro ng Don Ramon ang pasukan. Lalabas ako para mapahangin, sumama ka. Paglalakat-lakat iyon sa hardin. Mula nang dumating ako sa bahay na ito, hindi pa ako nakalabas na kasama ang Don Ramon ng kaming dalawa lang. Nagsusuot ako ng makapal na jacket at sumunod. Malawak ang hardin, kahit naglilinis ako sa araw at naglalakat-lakat, iba ang pakiramdam sa gabi. Sa isang gilid ng bakuran, may nakatanim na bougainvillea na puno ng pulang bulaklak, at sa ilalim nito ay may isang upuang kahoy. Nauna ang Don Ramon na umupo sa upuan, at ako naman ay umupo sa dulo, matagal na walang nasalita. Humangin na malakas, at isang bulaklak ng bougainvillea ang nahulog sa lupa. Ang Don Ramon ang unang nagsalita, 4 na taon na ang nakalipas nang pumanaw ang aking asawa. Kalmado at seryoso ang kaniyang boses. Sinabi niya na kanser iyon. Nang madiskubre, huli na ang lahat, at hindi niya nakayanan ng 6 na buwan. Nang huling araw sa ospital, hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at sinabi, huwag kang kumain ng maisa, kailangan mong may kasama. Ang boses ng Don Ramon ay bahagyang nanginginig habang sinasabi iyon. Nakayuko lang ako habang nakikinig, at dahan-dahang bumigat ang aking dibdib. Mayroon din akong katulad na karanasan. Hindi ko rin nasabi ang mga salitang iyon sa aking asawa. Lumabas sa aking bibig ang masalita na hindi ko inaasahang sasabihin. Lumingon ang Don Ramon at tumingin sa akin. Nang bumaksa ang aking asawa dahil sa pagod, ako ay naalaga sa aking biyenan na may sakit. Nang dumating ako sa ospital, wala na siyang malay at hindi ko man lang nahawakan ang kaniyang kamay ng maayos. May gusto akong sabihin sa huling sandali, ngunit wala akong nasabi. Naramdaman kong nanginginig ang aking boses, ngunit pinigilan ko. Hindi ako dapat umiyak sa bahay ni iba, ngunit sinabi ni Don Ramon, pareho tayong tao. Sa isang salitang iyon, ang pinipigilan kong emosyon ay niyanik, pareho tayong tao. Isang mayamang Don Ramon at isang katulong na tulad ko, tinawa niyang parehong tao. Sumakit ang dulo ng aking ilong. Ngunit lumingon ako upang hindi makita ang aking luha. Noon iyon, may isa pang sinabi ang Don Ramon. At ang nasalitang iyon ang nagpatigil sa akin. Elena, ngayong mahangin. Huminto siya sa pagsasalita. Huminto din ako. Elena, pangalan iyon ang pumanaw na donya. Saglit na ipinikit ng Don Ramon ang kaniyang mata at binuksan ulit. Pagkatapos ay itinuwit, ay, paumanhin, Aling Nena. Nakunwari siyang kalmado ngunit bahagyang nanigas ang kaniyang labi. Kahit alam kong hindi ko iyon pangalan, hindi ko alam kung bakit parang tumibo ng husto ang aking dibdib. Ang paulit-ulit na ilaw sa opisina, ang 2 beses na pagtatanong sa umaga, ang balita tungkol sa malaking ospital muling pumasok sa isip ko ang kakaibang pakiramdam, ngunit inisip ko na marahil ay dahil lang sa mga alaala niya. Kaya ipinagsawalang bahala ko. Nung panahong iyon, inakala kong iyon na ang lahat. Sinubukan kong tumayo mula sa upuan. Gabi na po, kailangan na po kayong pumasok. Nang susubukan ko ng tumayo, hinawakan ng Don Ramon ang aking kamay. Kaunti pa. Tila tumigil ang aking puso. Ang kamay ng Don Ramon ay pumulupot sa aking kamay, at ang init mula sa kaniyang kamay ay kumalat sa aking braso hanggang sa aking dibdib. Dahan-dahang hinila ako ang Don Ramon. Nanigas ang aking katawan. Ang paisip na hindi ito dapat mangyari at hindi ko gustong pakawalan ang init na ito ay sabay na nakbanggaan. Habang lumilipat ang init ng katawan ng Don Ramon, dahan-dahang nawala ang puwersa sa aking katawan. Naramdaman kong matigas ang kaniyang dibdib. Mahigpit at mainit ang kaniyang katawan tila hindi siya 68 anyos. Nawalan ng laman ang aking isip. Habang humahaba ang yakap, itinaas ko ang aking ulo at nakita kong malapit ang mga mata ng Don Ramon. Hindi ko namalayan na ipinikit ko ang aking mga mata, at nakdikit ang aming mga labi. Sa una ay maingat, ngunit unti-unting lumalim. Kinapos ako ng hininga. Hindi ito dapat mangyari, Don Ramon siya at ako ay katulong. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Nakapagtataka.
Naramdaman namin ang isa't isa, at sabay kaming nagtungo sa silid tulugan. Dumilim ang gab, at nagpatuloy ang oras nung gaming pagdamdam sa isa't isa. Sa bawat pakapos ng aking hininga, hinahaplos ng kamay ng Don Ramon ang aking likod, at ako naman ay nakasandal sa kaniyang haplos, nakapikit ang mga mata. Nakayakap sa Don Ramon, nakatingin ako sa kisama. Panaginip ba ito, naisip ko. Salamat, matagal na rin akong may kasama. Sa mga salitang iyon, muling dumaloy ang luha sa aking mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malungkot na luha. Mainit ito, at nakakatakot. Natatakot ako na mawala ang init na ito. Nang Sabado na iyon, dumating ang apo ng Don Ramon na si Bill para bumisita. 15 anyos, masigla at madaldal na bata. Pagkabukas ng pinto, lolo, sigaw niya at tumakbo upang yakapin ang Don Ramon, at nun ko lang nakita ang tunay na ngiti sa mukha niya. Ah, marunong din pala siyang ngumiti. Nang inihain ko ang pancit bihon para sa tanghalian, lumaki ang mga mata ni Bill. Manang ang sarap po nito. Puwede po ba akong bumalik ulit? Hinaplos ng Don Ramon ang buhok ni Bill at ngumiti. Nang makita ko ang eksenang iyon, kumabo ang aking dibdib. Naalala ko ang sinabi ni Mang Tonyo tungkol sa kung gaano katagal nang walang ngiti sa bahay na ito. Ang sinabi niya na hindi pa nakangiti ang Don Ramon ng ganun sa loob ng 4 na taon simula nang pumanaw ang Doña Elena, matapos umalis si Bea. Sinabi ko na uwi ako sandali dahil weekend. At dumalo ako sa aking apartment. Nakaupo si Carlo sa mesa at nag-aral. Pagkapasok ko, itinaas ni Chalo ang kaniyang ulo at tinitigan ako ng maigi. Ma, parang may iba sa mukha mo ngayon. Ito na naman ang salitang iyon. Noong nakaraang tawag, sinabi niyang nabago ang boses ko, at ngayon pati ang ekspresyon ko. Matagal na rin akong hindi nakakakita sa iyo na nakangiti. May magandang nangyari ba? Ano ka ba? Wala namang ganon. Sagot ko na may ngiti, ngunit matapos kong ibaba ang telepono, pinaisipan ko ng mabuti. Nagbago ba ako? May pagbabago ba sa akin? Sa totoo lang, may pagbabago nga. Sa tuwing gigising ako sa umaga, ang gunang gisumasaji sa aking isip ay hindi na ang matrikula ni Carlo, kung di, anong giklaseng arroz caldo kaya ang lulutuin kong gayong. Noon ko lang nalaman na ang isang mangkok ng arroz caldo ay babago sa buong buhay ko. Nang gabing iyon, mas maaga kaysa sa karaniwan ang pagpatay ng ilaw sa opisina. At kinabukasan ng umaga, may nakita ako sa hapagkainan na hindi ko pa kailanman nakita. Isang piraso ang bulaklak ng bougainvillea. Ang bulaklak ng bougainvillea ay pinitas mula sa hardin. Inilagay niya ito sa gitna ng hapagkainan, sa isang maliit na baso na may tubig. Kami lang ang nasa bahay, at dahil si Mang Tonyo Cruz ay pumapasok lang sa umaga, ito ay gawa mismo ang Don Ramon. Matagal kong tinitigan ang bulaklak bago ako simulang mahanda ng almusal. Sa hapagkainan, walang sinabi ang Don Ramon tungkol sa bougainvillea. Hindi rin ako natanong. Gayunpaman, sa araw na iyon, malinis niyang inubos ang kanin at maikli siyang nasabi. Masarap ang sabaw. Hindi maalat. Ang isang salitang iyon ay mas malaki ang kahulugan para sa akin kaysa sa 100 salita. Dahil mula nang dumating ako sa bahay na ito, hindi pa siya kailanman naksalita tungkol sa lasa ng pagkain. 6 na linggo na ang lumipas, ang bougainvillea ay pinapalitan ang sariwang bulaklak tuwing 2 o 3 araw sa hapagkainan, at ako, kahit nakukunwari akong walang alam, ay tinitiyak gabi-gabi kung nakalagay pa rin ang bulaklak. Ang pagkain ng Don Ramon ay tumaas ng hindi may hahambing sa unang dating ko, at minsan, pagkatapos kumain, lumalabas pa siya sa kusina upang iabot ang walang laman na pinggan. Ang sandali na nadikit ang aming nga kamay ay pinapabilis pa rin ang tibok ng aking puso. Ngunit ngayon, hindi ko na kinasusuklaman ang pangingini na iyon. Isang gabi sa simula ng taglamig. Pagkatapos ng hapunan at patungo na siya sa opisina, huminto ang Don Ramon sa pasilyo. Aling Nena. Iyon ang unang pagkakataon. Hanggang nun, ikaw o ginang lang ang tawag niya, ngunit ng gabing iyon, unang beses niyang tinawa akong Aling Nena. Nagulat ako at lumingon, at nakita kong itinuro ng Don Ramon ang pasukan. Lalabas ako para magpahangin, sumama ka. Paglalakad-lakad iyon sa hardin, mula nang dumating ako sa bahay na ito, hindi pa ako nakalabas na kasama ang Don Ramon ng kaming dalawa lang. Nagsusuot ako ng makapal na jacket at sumunod. Malawa ang hardin. Kahit naglilinis ako sa araw at naglalakad-lakad, iba ang pakiramdam sa gabi. Sa isang gilid ng bakuran, may nakatanim na bougainvillea na puno ng pulang bulaklak,
at sa ilalim nito ay may isang upuang kahoy. Nauna ang Don Ramon na umupo sa upuan, at ako naman ay umupo sa dulo. Matagal na walang naksalita. Humangin ng malakas, at isang bulaklak nga bugain bila ang nahulo sa lupa. Ang Don Ramon ang unang naksalita. 4 na taon na ang nakalipas ng pumanao ang aking asawa. Kalmado at seryoso ang kaniyang boses. Sinabi niya na kansa iyon. Nang madiskubre, huli na ang lahat, at hindi niya nakayanan ng 6 na buwan. Nang huling araw sa ospital, hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at sinabi, huwag kang kumain ng maisa. Kailangan mong may kasama. Ang boses ng Don Ramon ay bahagyang nanginginig habang sinasabi iyon. Nakayuko lang ako habang nakikinig. At dahan-dahang bumigat ang aking dibdib, mayroon din akong katulad na karanasan. Hindi ko rin nasabi ang mga salitang iyon sa aking asawa. Lumabas sa aking bibig ang mga salita na hindi ko inaasahang sasabihin. Lumingon ang Don Ramon at tumingin sa akin. Nang bumagsak ang aking asawa dahil sa pagod, ako ay nag-aalaga sa aking biyenan na may sakit. Nang dumating ako sa ospital, wala na siyang malay at hindi ko man lang nahawakan ang kaniyang kamay ng mayos. May gusto akong sabihin sa huling sandali, ngunit wala akong nasabi. Naramdaman kong nangingini ang aking boses. Ngunit pinigilan ko. Hindi ako dapat umiyak sa bahay na iba. Ngunit sinabi ni Don Ramon, pareho tayong tao. Sa isang salitang iyon, ang pinipigilan kong emosyon ay niyanik. Pareho tayong tao, isang mayamang Don Ramon. At isang katulong na tulad ko, tinawa niyang parehong tao. Sumakit ang dulungan aking ilong. Ngunit lumingon ako upang hindi makita ang aking luha. Noon iyon, may isa pang sinabi ang Don Ramon. At ang masalitang iyon ang napatigil sa akin. Elena, ngayong mahangin. Huminto siya sa pagsasalita. Huminto din ako. Elena, pangalan iyon ng pumanauno niya. Saglit na ipinikit ng Don Ramon ang kaniyang nga mata at binuksan ulit. Pagkatapos ay itinuwit, ay, paumanhin, aling nena. Nakunwari siyang kalmado ngunit bahagyang nanigas ang kaniyang labi. Kahit alam kong hindi ko iyon pangalan, hindi ko alam kung bakit parang tumibo ng husto ang aking dibdib. Ang paulit-ulit na ilaw sa opisina, ang 2 beses na pagtatanong sa umaga, ang balita tungkol sa malaking ospital muling pumasok sa isip ko ang kakaibang pakiramdam. Ngunit inisip ko na marahil ay dahil lang sa maalaala niya. Kaya ipinagsawalang bahala ko. Noong panahong iyon, inakala kong iyon na ang lahat. Sinubukan kong tumayo mula sa upuan. Gabi na po, kailangan na po kayong pumasok. Nang susubukan ko ng tumayo, hinawakan ng Don Ramon ang aking kamay. Kaunti pa. Tila tumigil ang aking puso. Ang kamay ng Don Ramon ay pumulupot sa aking kamay, at ang init mula sa kaniyang kamay ay kumalat sa aking braso hanggang sa aking dibdib. Dahan-dahang hinila ako ng Don Ramon. Nanigas ang aking katawan. Ang pag-isip na hindi ito dapat mangyari ay hindi ko gustong pakawalan ang init na ito ay sabay na nabanggaan. Habang lumilipat ang init ng katawan ng Don Ramon, dahan-dahang nawala ang puwersa sa aking katawan. Naramdaman kong matigas ang kaniyang dibdib. Mahigpit at mainit ang kaniyang katawan. Tila hindi siya 68 anyos. Nawalan ng laman ang aking isip. Habang humahaba ang yakap, itinaas ko ang aking ulo at nakita ko malapit ang mga mata ng Don Ramon. Hindi ko namalayan na ipinikit ko ang aking mga mata, at nadikit ang aming mga labi. Sa una ay maingat, ngunit unti-unting lumalim. Kinapos ako ng hininga. Hindi ito dapat mangyari. Don Ramon siya at ako ay katulong. Ngunit hindi ko ito mapigilan. Nakapagtataka. Naramdaman namin ang isa't isa, at sabay kaming nagtungo sa silid tulugan. Dumilim ang gab, at nagpatuloy ang oras na aming pagdamdam sa isa't isa. Sa bawat pagkapos ng aking hininga, hinahaplos ng kamay ng Don Ramon ang aking likod, at ako naman ay nakasandal sa kaniyang haplos, nakapikit ang nga mata. Nakayakap sa Don Ramon, nakatingin ako sa kisama. Panaginip ba ito? Naisip ko, salamat. Matagal na rin akong may kasama. Sa mga salitang iyon, muling dumaloy ang luha sa aking mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malungkot na luha. Mainit ito, at nakakatakot. Natatakot ako na mawala ang init na ito. Nang Sabado na iyon, dumating ang apo ng Don Ramon na si Bea para bumisita. 16 anyos, masigla at madaldal na bata. Pagkabukas ng pinto, lolo. Sigaw niya at tumakbo upang yakapin ang Don Ramon, at noon ko lang nakita ang tunay na ngiti sa mukha niya. Ah, marunong din pala siyang ngumiti.
Nang inihain ko ang pancit bihon para sa tanghalian, lumaki ang mga mata ni Bear. Manang, ang sarap po nito. Pwede po ba akong bumalik ulit? Hinaplos ng Don Ramon ang buhok ni Bear at ngumiti. Nang makita ko ang eksenang iyon, kumabo ang aking dibdib. Naalala ko ang sinabi ni Mang Tonyo tungkol sa kung gaano katagal nang walang ngiti sa bahay na ito. Ang sinabi niya na hindi pa nakangiti ang Don Ramon ng ganon sa loob ng 4 na taon simula nang pumanao ang Doña Elena. Matapos umalis si Bea, sinabi ko na uuwi ako sandali dahil weekend, at dumalaw ako sa aking apartment. Nakaupo si Carlo sa mesa at nag-aral. Pagkapasok ko, itinaas ni Carlo ang kaniyang ulo at tinitigan ako ng maigi. Ma, parang may iba sa mukha mo ngayon. Ito na naman ang salitang iyon. No nakaraang tawa, sinabi niyang nabago ang boses ko, at nayon pati ang ekspresyon ko. Matagal na rin akong hindi nakakakita sa iyo na nakangiti. May magandang nangyari ba? Ano ka ba? Wala namang ganoon, sagot ko na may ngiti, ngunit matapos kong ibaba ang telepono, pinaisipan ko ng mabuti. Nabago ba ako? May pagbabago ba sa akin? Sa totoo lang, may pagbabago nga. Sa tuwing gigising ako sa umaga, ang unang sumasaji sa aking isip ay hindi na ang gimatrikula ni Carlo, kundi, anong giklaseng arroz caldo kaya ang lulutuin kong gayong. Noon ko lang nalaman na, ang isang mangkok ng arroz caldo ay babago sa buong buhay ko. Nang gabing bumalik ako sa mansyon sakay ng bus, habang nakatanaw sa labas ng bintana, naisip ko, ano ba ang ginagawa ko? Kung malalaman ng mundo na ang isang 51 anyos na katulong ay umiibig sa isang 68 anyos na Don Ramon, ano ang sasabihin nila? Ano ang sasabihin ni Carlo? Ngunit nang buksan ko ang pintuan ng mansyon, nakabukas ang ilaw sa sala. Nakaupo ang Don Ramon sa sofa. Nang pumasok ako, itinaas niya ang kaniyang ulo, at sa sandaling nakita ko ang kaniyang nga mata. Nawala ang lahat ng komplikadong isip ko. Naghihintay siya sa akin. Iyon lang ang natira. Matapos ang weekend na iyon, kinumpirma ng manugang na si Sylvia ang CCTV footage ng mansyon noong Lunes ng hapon. Lunes ng hapon, nililinis ko ang sahig ng sala. Nasa opisina ang Don Ramon at lumabas naman si Mang Tonyo. Tumuno ang double. Kaya lumabas ako sa pintuan at nakita kong nakatayo ang isang babae na tila nasa edad 38. Mayos ang kaniyang hitsura na nakasuot ng maikling coat at nakalagay ang sunglasses sa ulo, at matatalim ang kaniyang mga mata. Ako si Sylvia Buenavista, ang manugang. Nauna siyang nasalita bago pa ako nakapabigay galang. Hindi ko narinig na darating ang manugang. Nang akayin ko siya papasok sinabi kong maghahanda ako ng saa. Kaway lang ang sagot niya. Ayos na. Nasa opisina si Papa. Hindi ba? Nang sumagot ako opo. Tinitigan ako ni Sylvia mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay lumakat sa sala patungo sa pasilyo. Bumalik ako sa kusina at nagugas ang pinggan, at narinig ko ng malabo ang pausap ni na Sylvia at Eric, anak ng Don Ramon, sa telepono sa pasilyo. Si Eric ang anak ng Don Ramon. Hindi ko sinadyang makinig. Ngunit umalingaw-ngaw ang boses niya sa pasilyo kaya't hindi ko maiwasang marinig. Honey, gusto ko rin na maging masaya si Papa. Pero kung hindi totoo ang nararamdaman ng babaeng iyon, ayaw ko nang makita na masaktan ulit si Lolo Bear. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, hindi ko siya kayang kamuhian lang. Kung ako man, baka ganon din ang maramdaman ko kung naalala ako sa lolo ngaking anak. Malinaw na may paalala sa boses ni Sylvia, ngunit iba ang kaniyang sumunod na kilos. Lumipas ang halos 1 oras. Lumabas si Sylvia sa sala, umupo sa sofa, at tinawag ako. Ginang Santos, umupo po kayo sandali. Alam niyang Santos ang apelido ko. Ibig sabihin, alam na niya. Nang umupo ako sa tapat niya, kinuha ni Sylvia ang isang sobre mula sa kaniyang handbag at inilagay sa mesa. Tingnan mo ito. Binuksan ko ang dokumento at nakita kong nakasulat ang aking pangalan. Aling Nena Santos, 51 anyos, Manila, Tondo. Asawa, Rodolfo Santos Yumao. Matapos bumagsak ang negosyo, may utang na humigit kumulang 800,000 piso. Anak, Carlos Santos, grade 12. Nakahanda para sa college admission. Ito ay isang ulat tungkol sa proseso ang aking papasok bilang katulong sa bahay ng pamilya Buenavista sa Forbes Park sa pamamagitan ng Manpower Agency. Ang aking buhay ay buot sa 2 pahina ng papel. May utang po ang asawa ninyo na 800,000 piso, hindi po ba? Kalmado ang boses ni Sylvia. Dahil sa kaniyang pagiging kalmado, mas nakakatakot siya.
Sa inyong kalagayan na hindi makabayad ning matrikula ning anak, ano pa ang gusto ninyo sa bahay na ito? Dapat alam mo ang iyong lugar. Lugar. Ang isang salitang iyon ay tumusok sa akin tulad ng isang kutsilyo. Sa loob ng 51 taon kong nabuhay, iyon ang unang pagkakataon na naramdaman kong ganun kaliit. Totoo na may utang ako. At totoo na mahirap ang aming kalagayan, kaya wala akong maipapangalan. Naluha ako. Yumuko ako at kinagat ang aking labi. Ngunit sa likod ng aking nakayukong ulo, nakita ko ang bougainvillea sa mesa. Ang bulaklak na araw-araw na inilalagay ng Don Ramon. Pinunasan ko ang aking luha at itinaas ang aking ulo. Lugar, nangginginigang akong boses ang guniching di ako huminto. Opo, katulong di po ako. Ang ginichichilaing di ako ang ginji marunong sa aking lugar. Kung di kayo po, ginanggi. Lumaki ang mamata ni Sylvia. Hindi ninyo alam na araw-araw na naisa ang papa sa opisina sa gabi, kaya ang katulong ang nagluluto at naghahandaan aros kaldo sa madaling araw. Nang masabi ko ang mga salitang iyon, nangingini ang aking kamay. Ngunit hindi ko ito pinagsisihan. Dahil hindi iyon mali. Sandaling nagulat si Sylvia, ngunit mabilis siyang nakabawi. Sa anong karapatan mo para masalita sa usapin ng pamilya na ito? Matapos mabitin ng malamig na salita, tumayo si Sylvia at natungo sa pasukan. Narinig ko ang pasara ng malaking gate, at ako na lang ang naiwan sa sala. Nang hina ang aking mga binti kaya napaupo ako sa sofa. Kahit nakaganti ako, hindi gumaan ang aking dibdib. Nang huli ko nalaman na may pinakabit pala siyang detektif, dahan-dahang pumasok ang takot. Iyon ang Biyernes. Bumisita si Eric sa mansyon. Narinig ko hanggang sa pasilyo ang boses ni Eric na nakaupo sa sala kausap ang Don Ramon. Papa, kailangan po ninyong maingat. Maraming usapan sa paligid. Matigas ang sagot ng Don Ramon. Sa bahay ko, paano ko gugustuhing mabuhay? Pakikialaman mo pa ba iyan? Papa, may dignidad din po kayo. Kung malalaman na may ganoong relasyon kayo sa katulong, anong gagawin ninyo? Dignidad, ikaw na halos hindi dumating sa bahay na ito sa loob ng 4 na taon simula nang pumanaw ang iyong ina. Nasasalita ka pa tungkol sa dignidad. Tumigil ako sa kusina, pinipigilan ang aking hininga. Sa boses ng Don Ramon, hindi galit ang naririnig kundi kalungkutan. Kalungkutan ng isang tao na nagtiis ng maisa sa malaking bahay na ito sa loob ng 4 na taon. Umalis si Eric nang walang sinasabi, at inihanda ko ang hapunan para sa Don Ramon, ngunit sa araw na iyon, kaunti lang din ang kaniyang kinain. Madilim na ang gabi. Nakaupo ako sa silid na katulong at kinuha ang aking maleta. Isa-isa kong inilagay ang aking madamit habang nag-isip, kung matatagal pa ako dito, magiging pasanin ako sa Don Ramon, at wala ring magandang mangyayari sa akin. Kailangan kong makalikom ng matrikula ni Charlo, kaya kailangan kong mahanap ng ibang trabaho. Sa isip ko, ayos na ang lahat, ngunit patuloy na humihinto ang aking mga kamay. Nahulog ang luha sa aking mga damit. Nun, may kumatok sa pinto. Pagkabukas ko ng pinto, nakatayo ang Don Ramon. Nakita niya ang aking namumulang mata at nanigas ang kaniyang ekspresyon. Sino ang gumawa nito? Mahina at nangingini ang boses niya. Umiling ako ngunit hindi tumigil ang luha. Umayat ang Don Ramon ng isang hakbang at sinabi, huwag kang umalis. Kung wala ka, ang bahay na ito ay magiging libingan muli. Ikaw. Ito ang unang beses na tinawag niya ako ng ganon. Sinabi ko sa nangingini na boses, Don Ramon, katulong lang ako, ang aking lugar. Bago ko pa matapos ang aking sinasabi, hinawakan ng Don Ramon ang aking mukha gamit ang dalawang kamay. Anong lugar? May lugar ba sa puso? Sa sandaling iyon, bumasa ako. Bumuhos ang pinipigilan kong iyak, at niyakap ako ng Don Ramon. Nang ipinako ko ang aking mukha sa kaniyang malapat na dibdib, narinig ko ang tibok ng kaniyang puso. Mabilis itong tumibok. Nanginig din pala siya. Ang yakap ay nawi sa halik, at ang halik ay lumalim. Hinapos akong hininga. Dumikit ang kaniyang matipunong dibdib, at ang init ng kaniyang katawan, na parang hindi siya 68 anyos, ay kumalat sa buong katawan ko. Maingat siyang nasimula ngunit unti-unting naging mas mapangahas. Ayos ka lang ba? Nang tumango ako, nasimulang gumalaw ang nga kamay ng Don Ramon. Nagulat ako sa bigat at tigas ang nararamdaman ko sa ibabaw ang aking damit. Ang galing pala niya, naisip ko, masiglang-masigla siya. Hindi siya huminto. Hindi ko na alam kung ilang oras ang lumipas, at napatuloy ang oras ang aming pagdamdam sa isa't isa. Sa bawat pagkapos ng aking hininga,
hinahaplos ng kamay ng Don Ramon ang aking likod, at ako naman ay nakasandal sa kaniyang haplos, nakapikit ang mga mata. Nakayakap sa Don Ramon, nakatingin ako sa kisama. Panaginip ba ito? Naisip ko. Salamat. Matagal na rin akong may kasama. Sa masalitang iyon, muling dumaloy ang luha sa aking mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malungkot na luha. Mainit ito, at nakakatakot. Natatakot ako na mawala ang init na ito. Ngunit hindi sumuko si Sylvia. Ang mas malaking baraha na kaniyang inilabas ay nang sumunod na Biyernes. Ang barahang inilabas ni Sylvia ay mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. Biyernes ang gabi iyon, muling bumisita si Eric sa mansyon. Hindi tulad ng dati, mahina ang kaniyang boses ngayon at kinausap niya ang kaniyang ama sa pasilyo sa harap ng opisina, hindi sa sala. Nasa kusina ako at nahahanda ang hapunan, at dumaloy ang boses ni Eric hanggang sa pasilyo. Papa, sinasabi ni Sylvia na kung kailangan, i-apply niya pa ang legal guardianship. Sa tingin niya ay lumabo na raw ang paghuhusga mo, guardianship. Sa sandaling narinig ko ang salitang iyon, huminto ang aking kamay na may hawak na kutsilyo. Ang legal guardianship ay nangangahulugang legal na ay dedeklara na may problema sa kakayahan ng isang ama na mahusga. Hindi ba? Ang paglabas ang ganoong baraha dahil lang sa relasyon sa isang katulong ay nakakapigil hininga, ngunit hindi ako makagalaw kaya nakatayo lang ako sa kusina at nakikinig. Hindi ko narinig ang sagot ng Don Ramon, ngunit pakaraan ng ilang sandali, narinig ko ang paksara ng pinto ng opisina at ang mga yapak ni Eric na papalabas sa pasukan. Nang inihain ko ang hapunan, bahagyang nanginginig ang kamay ng Don Ramon. Kitang-kita ang ugat sa likod ng kaniyang kamay na may hawak na kutsara, at 2 o 3 beses siyang naangat ng sabaw at ibinaba. Hindi siya naksasalita, ngunit kitang-kita na may bumaksak sa kaniya. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit ganon siya nanginginig. Nang gabing iyon, habang inilalata ko ang kumot sa silid ng katulong, narinig ko ang mga yapak mula sa opisina. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng opisina at nakita kong nakatayo ang Don Ramon sa pasilyo. Aling Nena, sandali, halika rito. Opisina iyon. Isang lugar na hindi ko pa kailanman napasok simula nang lumipat ako, dahil ang unang patakaran ay bawal pumasok sa opisina. Nang buksan ko ang pinto at pumasok, nakita ko ang isang pada na puno ng mga aklat, at isang malawak na mesa sa tabi ng bintana. Sa ibabaw ng mesa ay magulo ang mga dokumento at mga boteng gamot, ngunit ang una kong nakita ay isang frame ng litrato na nakalagay sa isang gilid ng mesa. Larawan iyon ng isang babae. Isang babae na may maliwanag na mukha at malambing na mata. Doña Elena. Agad kong nalaman. Kinuha ng Don Ramon ang frame at ipinakita sa akin. Elena, siya ang aking asawa. Iyon ang unang pagkakataon na binanggit niya ang tungkol sa Doña Elena. Kahit minsan na niyang binanggit ng maikli ang huling sinabi niya sa hardin, ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya pa ang larawan. Nang huling araw sa ospital, mahigpit na hinawakan ng asawa ko ang kamay ko at sinabi, binaba ng Don Ramon ang larawan at napatuloy, huwag kang kumain ng maisa. Kailangan mong may kasama, pangako. Nanginginig ang boses ng Don Ramon. Tumayo ako sa tabi niya at walang nasabi. Hindi ko natupad ang pangakong iyon sa loob ng 4 na taon. Gabi-gabi, umupo ako dito sa opisina, kumakain ng maisa, at natutulo ng maisa. Hindi ko man lang nasabi ang sorry maliban sa larawang iyon. Naluha ako. Ito pala ang dahilan kung bakit araw-araw na nakabukas ang ilaw sa opisina. Nag-isa siyang nagtitiis habang tinitingnan ang larawan ng kaniyang asawa. Ngunit, nabago ang lahat ng araw na naglagay ka ang aros tsaldo sa harap ng opisina. Naghihintay na ako sa umaga. Sa loob ng 4 na taon, ngayon lang. Tumingin sa akin ang Don Ramon. Namumula ang kaniyang mata ngunit hindi siya umiyak. Salamat, Aling Nena. Yumuko ako, pinipigilan ang aking luha. Ang ngabote ang gamot at dokumento na nakalagay sa opisina ay pumasok sa aking paningin, ngunit hindi ko kayang itanong kung ano iyon. Ang bigat lang ng kaniyang kalungkutan ang pumipisil sa aking dibdib. Nang lumabas kami sa opisina, hinawakan ng Don Ramon ang aking kamay. Walang sinasabi, natungo kami sa master bedroom. Alam naming pareho kung ano ang mangyayari kinabukasan. At nararamdaman namin na maaring ito na ang huli. Huwag kang umalis ngayong gabi. Tahimik niya akong niyakap sa master bedroom. Yakap iyon na puno ng kalungkutan. Paumanhin. Bakit po?
Matapos bukas, huminto siya sa pagsasalita. Sa halip na sumagot, ako ang naunang yumakap sa Don Ramon. Ang pananais na ito na tila huli na ang lahat ay kumalat sa buong katawan ko. Naramdaman namin ang isa't isa, mainit ngunit malungkot, masigla pa rin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, maingat at dahan-dahan, habang natitinginan sa mga mata, tila huminto ang oras sa gabing iyon. Sana huwag nang dumating ang bukas, bulong ko sa aking isip. Matagal na nakahiga ang Don Ramon habang nakayakap sa akin. Aling nena, hindi kita makakalimutan. Hindi ako nakasagot. Baka mas lalo lang siyang mahihirapan kung iya ako, kaya mariin ko lang kinagat ang aking labi. Kinabukasan ng umaga, umupo ang Don Ramon sa hapak kainan na tila walang nangyari, at inihanda ko ang almusal na maaring huling pagkakataon na. Matapos kumain, ibinabal ng Don Ramon ang kaniyang kutsara at sinabi, Aling nena, magiwalay muna tayo ng 1 buwan. Kapag naayos na ang sitwasyon. Kapag naayos na. Hindi ko alam kung ang kapag naayos na ay nangangahulugang muling makikita kami o maghihiwalay na. Ngunit sumagot ako ng, Opo, naintindihan ko po. Sinagot ko nang hindi nanginginig ang boses, nang hindi umiyak, tulad ng isang katulong. Inimpake ko ang aking nagamit. Habang inilalagay ko ang madami sa maleta, patuloy na humihinto ang aking mga kamay. Tinupi ko ang tuwalya, inihanda ang aking personal na gamit, at tinanggal ang aking apron. 2 buwan at kalahati na ako sa bahay na ito, may ilang na panahon, ngunit naiwan ang aking bakas sa bawat sulok ng silid. Bago lumabas sa pintuan, huli kong nilakat ang pasilyo. Nang dumaan ako sa harap ng opisina, hindi ko maalis ang aking nga paa. Nakapatay ang ilaw. Ang ilaw sa opisina na nakabukas gabi-gabi hanggang madaling araw ay nakapatay. Hindi ko na rin makikita ang ilaw na ito, naisip ko, at nanlabo ang aking paningin. Dito pala siya gabi-gabi na naisa, nakaupo, nakatingin sa larawan ng kaniyang asawa, may mabote ng gamot sa tabi, at bumubulong ng parehong salita. Nang pumasok sa akin ang pag-isip na iyon, nang hina ang aking magabinti, ngunit pinilit ko ang aking sarili at naglakad. Narinig ko ang pagsara ng pintuan sa aking likuran. Hindi ako lumingon. Kung lilingon ako, baka hindi na ako makakalis. Dumating ako sa aking apartment ng gabi. Pinaikot ko ang susi at pumasok, at nakita kong nakabukas ang ilaw. Nakaupo si Carlo sa sahig ng sala, nakabukas ang kaniyang nga aklat. Hindi weekend. Ngunit nasa bahay siya. 1 buwan na lang bago ang kaniyang college admission exam, at nagtaka ako kung bakit nandito siya imbes na nasa library, ngunit bago pa iyon, binasa ako ang mata ni Carlo. Ma, bakit ka umiyak? Naglagay na ako makeup, ngunit mukhang halata pa rin. Hindi ko alam kung kailan pa naging ganun kabilis makakita ng pagbabago ang batang ito. Hindi ako umiyak, malakas lang ang hangin kaya sumakit ang mata ko. Ma, kapag sinasabi mo na walang anuman, iyon ang pinakakinagagalingan ko. Nahuli akong 18 anyos na anak ko. Hindi siya pwedeng lokohin. Ngunit ano ang masasabi ko sa batang ito ngayon? Hindi ko kayang sabihin na umibig ako sa Don Ramon na pinagtatrabahuhan ko at pinalayas ako. Carlo, ma, okay lang talaga ako. Nabago lang ang trabaho ko, at naghahanap ako ng iba. Hindi na natanong pa si Carlo. Sa halip, pumunta siya sa kusina, kinuha ang cup noodles, at nilagyan ng tubig. Hindi 1 kundi 2. Naglagay siya ang isa sa harap ko at sinabi, sabay tayo kumain. Sa isang salitang iyon, muling naluha ako, ngunit ngumiti ako at kinuha ang chopsticks. Habang kumakain ng cup noodles, nasamit ako at hindi ko malunok ang noodles, ngunit dahil nasa harap ko si Carlo, kinain ko hanggang matapos. Nang gabing lumalim na, pagkapasok ni Carlo sa kaniyang silid, naisa akong umupo sa sala. Pinatay ko ang ilaw at tiningnan ang labas ng bintana, at nakita ko ang langit sa direksyon ng Fox Park sa dilim. Sa ilalim ng langit na iyon, sa malaking bahay na iyon, ano kaya ang ginagawa ng Don Ramon ngayon? Nakaupo ba siya na nakabukas ang ilaw sa opisina, o nasa dilim siya na walang ilaw? Noon, may mahinang ilaw na sumisilip mula sa silid ni Carlo. Nang silipin ko sa siwang ng pinto, nakita ko nakatingin siya sa kaniyang smartphone sa ilalim ng kumot. Hindi ko nakita kung ano ang nakalagay sa screen, ngunit alam kong may tinatype siya sa search bar. Hindi siguro siya makatulog, naisip ko at bumalik. Noon ko lang nalaman na ang hinanap ni Carlo ng gabing iyon ay si Don Ramon Buenavista ng Buenavista Holdings. Simula nang umalis ako kinabukasan, hindi na kumain ang Don Ramon.
Sa ika-4 na araw, hindi na nakatiis si Mang Tonyo Cruz at kinuha ang telepono. Hindi sa akin siya tumawag, sa Dr. iyon ng Don Ramon. Lumipas ang 2 linggo matapos akong umalis sa mansyon. Nagparehistro ulit ako sa Manpower Agency. Tiningnan ng staff ang aking resume at sinabing, maganda ang inyong karanasan, may trabaho po agad kayo, ngunit hindi ko iyon narinig. Iniwan ko ang aking numero at lumabas, naglakad sa kalsada, at kung saan-saan napunta ang aking mga pal. Dumaan ako sa bus stop, lumiko sa eskinita, pumasok sa hindi pamilyar na daan, at bumalik ng paulit-ulit. Naglalakad ang aking katawan, ngunit ang aking puso ay tila naiwan sa Fox Park. Mas mahirap kapag bumabalik ako sa aking apartment. Kapag naiisa akong nakaupo sa maliit na silid, naalala ko ang na oras na nagluluto ako ng arroz caldo sa kusina sa madaling araw, at ang sandaling inilalagay ko ang mangkok sa harap ng opisina. Ang umaga na nakahilira ang walang laman na mangkok, ang boses na nagsasabing salamat, ang init na humawak sa aking kamay sa upuan sa hardin, paulit-ulit na bumabalik. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Kapag nakahiga ako at nakatingin sa kisama, naalala ko ang ilaw sa opisina. Bukas pa rin kaya. O nakapatay na? Kung nakapatay, iyon ang mas nakakatakot. Iyon ang gabi na may tumawa sa hindi pamilyar na numero. Sinagot ko at si Mang Tonyo Cruz pala. Aling nena. Ako po si Mang Tonyo Cruz. Nagmamadali ang kaniyang boses. Ito ang unang pagkakataon na tumawa siya ng ganon kabilis. Siya nakaraniwang kalmado at kaunti lang maksalita. Nasa panganib ang Don Ramon. Makita tayo at mausap. Sa salitang panganib, bumaksa ang aking puso. Tinanong ko kung ano ang nangyari, ngunit sinabi ni Mang Tonyo na hindi niya kayang sabihin sa telepono at makita kami kinabukasan. Matapos kong ibaba ang telepono, hindi ako nakatulog sa buong gabi. Kinabukasan ng hapon, nakita kami ni Mang Tonyo sa isang kafe sa siyudad, hindi malapit sa mansyon. Nakaupo siya sa tabing ang bintana, at nang makita niya ang aking mukha, bumuntong hininga siya. Aling nena, napagod ka siguro ng husto. Mang Tonyo, anong nangyari po sa Don Ramon? Matapos make-order ng kape, kinuha ni Mang Tonyo ang 2 sobre mula sa kaniyang bag. Isang kulay brown at isang puting sobre. Ilang araw akong naisip kung ipapakita ko ito sa iyo, aling nena. Ngunit hindi na ito pwede. Nauna niyang binuksan ang kulay brown na sobre. Mula sa loob, lumabas ang nga dokumento ng ospital. Nakalagay ang pangalan ng isang ospital, at nakasulat ang pangalan ng pasyente, Ramon Buenavista. Sa sandaling nabasa ko ang diagnosis, huminto ang aking hininga. Early dementia. Diagnosis siya 6 na buwan na ang nakakaraan. Wala siyang sinabi kahit kanino. Hindi sa anak niya, hindi sa manugang niya, hindi rin sa akin. Nalaman ko lang nang ayusin ko ang opisina ng Don Ramon at nakita ko ang nga dokumento. Nawalan ng laman ang aking isip. Ang paulit-ulit na tanong na parang ilaw sa opisina, ang umaga na mali ang pagtawa niya sa akin na Elena, ang upuan sa hardin, ang sinabi ni Mang Tonyo na madalas siyang mapunta sa malaking ospital, nararamdaman kong natutuma ang nakalat na piraso, ngunit mahirap itong tanggapin. Kaya pala ganon ang Don Ramon. Opo. Siya ay minsan na ulit na mga salita at nalilito sa mapangalan. Napansin mo rin, aling nena, hindi ba? Dahil iyan sa sakit na ito. Mahina ang boses ni Mang Tonyo. Ang isang taong pinasilbihan niya nga 40 taon, gaano kaya kahirap sabihin ang mga bagay na ito. Ngunit hindi huminto si Mang Tonyo. At ito rin, kailangan mo ring makita. Binuksan ni Mang Tonyo ang puting sobre. Mula sa loob, lumabas ang kontrata ng real estate. Kontrata iyon ng pagbilin ng isang maliit na apartment. Nang makita ko ang pangalan ng bumili, nanginginig ang aking kamay. Aling Nena Santos. Nakasulat ang pangalan ko. Isang maliit na apartment sa Tondo. 24 metro kwadrado. Tapos na ang pagbabayad ng down payment at balanse. Pati na rin ang titulo. Kailan ito? Hindi lumabas ang aking boses. Noong dumating ka, aling nena, halos 1 buwan na ang nakalipas, inutusan niya ako. Tahimik daw na ayusin. Para hindi mawala ng tirahan ang babaeng ito dahil sa akin, sabi niya. Pinalabas niya ako, ngunit inihanda niya pa ang aking matitirahan. Wala siyang sinabi sa akin. Nanginginig ang aking kamay habang hawa ang kontrata, at lumabo ang ngatitik. Dumadaloy ang luha. Sandaling nahintay si Mang Tonyo, nakaupo lang siya nang walang sinasabi hanggang sa pinunasan ko ang aking luha, at tahimik siyang nagsalita. Aling nena, pinagsilbihan ko ang Don Ramon ng 40 taon. Nasimula ako bilang driver,
At matapos pumanaw ang Doña Elena, halos ako na ang katulong. Ngunit nang dumating ka Aling Nena, nabago ang Don Ramon. Sa unang pagkakataon, naging tao siya. Sa loob ng 40 taon, ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ngang ganon. Namumula rin ang mamata ni Mang Tonyo. Ang pagiging maluha ng isang ginoo na nasa edad 60 ay lalong napasakit sa aking dibdib. At ito, ipinakatiwala sa aking ng Don Ramon. Ang huling inilabas ni Mang Tonyo ay isang sulat. Sa puting sobre, nakasulat ang para kay Aling Nena, ngunit baluktot ang sulat. Nangingini ang kaniyang kamay. Binuksan ko ang sobre. Sa nakatuping sulat, siksik ang sulat kamay ng Don Ramon. Isa-isa kong binasa ng dahan-dahan. Para kay Aling Nena, nang may alaala pa ako, gusto kong mabuhay ng tulad na kahit minsan. Matapos umalis si Elena, sa loob ng 4 na taon, ang bahay na ito ay libingan. Gabi-gabi umupo ako sa opisina, tinitingnan ang parehong larawan, inulit ang parehong salita, at ganoon ako naktitis. Ngunit isang madaling araw, isang mangkok ning aros tsaldo ang nakalagay sa pintuan ning opisina. Mainit. Sa loob ng 4 na taon. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang init ng tao. Dahil sa iyo, hindi ko pinagsisisihan ang natitirang nga araw. Naghihintay ako sa umaga. Masarap ang pagkain. At nalaman kong maganda pala ang bugainbilya sa hardin. Lahat ay dahil sa iyo. Paumanhin, hindi ko nasabi na may sakit ako. Ayaw kong maging pabigat sa iyo. Wala akong lakas ng loob na sabihin ng direkta, kaya iniwan ko na lang ang sulat na ito. Sana ay maging maayos ka. Nang matapos kong basahin ang sulat, dumadaloy ang luha sa mesa ng kafe. Pilit kong tinakpan ang aking bibi upang hindi gumawa ng ingay, ngunit hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking balikat. Tila tinitignan ako nga ibang mga customer sa kafe, ngunit wala akong panahon para alalahanin iyon. Ganon pala ang nangyayari sa kaniya. Maisa siya nakatanggap ng diagnosis ng dementia, inihanda pa ang aking kinabukasan, at tahimik akong pinalayas. Iniwan lang ang isang sulat. Gusto kong mabuhay ng tulad ng tao habang may alaala pa ako. Ang isang linyang iyon ay tila pinipiga ang aking puso. Maingat na sinabi ni Mang Tonyo Aling Nena, simula nang umalis ka, hindi na kumakain ang Don Ramon. Sa ikatlong araw na hindi siya kumakain, kahapon ng umaga, bumaksak siya sa opisina. Ako ang halos bumangon sa kaniya, at naisip kong baka may mangyaring masama. Bumaksak sa opisina. Sa sandaling narinig ko ang masalitang iyon, tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi na ako nag-isip pa. Mang Tonyo, kailangan ko pong pumunta ngayon. Kinuha ni Mang Tonyo ang susi ng kotse. Ihahatid ko po kayo. Sa loob ng kotse, wala akong nasabi. Nang masimulang makita ang eskinita ng Fox Park sa labas ng bintana, mabilis na tumibo ang aking puso. 3 buwan na ang nakalipas nang una kong tinaha ang daan na ito. Hindi pamilyar at nakakatakot, ngunit ngayon ay nakakatakot ang aking pagkasabi. Nang huminto ang kotse sa harap ng mansyon, lumukso ako. Hawak ko pa rin ang susi ng pasukan. Wala akong pagkakataon upang isauli ito. Isinaksak ko ang susi at binuksan ang pinto. At madilim ang loob ng bahay. Walang ilaw na nakabukas. At malami ang hangin. Hindi ito mukhang bahay na may nakatira. Tumakbo ako patungo sa opisina. Nang buksan ko ang pinto, ang nakita ko ay ang Don Ramon na nakahiga sa sofa. Nakasandal siya sa sofa nang walang kumot, at maputla ang kaniyang mukha. Nakalagay ang mangkok ng kanin sa mesa, ngunit hindi ito nahawakan. Mukhang iniwan lang iyon ni Mang Tonyo. Don Ramon, dali-dali akong lumapit at ibinangon siya. Magaan ang kaniyang katawan. Ganito siya nangyari sa loob ng 2 linggo. Malalim ang kaniyang pisngi, at malamig ang kaniyang kamay. Don Ramon, ako po ito. Iminulat niya ang kaniyang mata. Malabo ang kaniyang paningin, ngunit dahan-dahang na-focus sa aking mukha, pagkatapos ay gumalaw ang kaniyang labi. Aling Nena. Sa isang salitang iyon, bumuhos ang luha ko. Dahan-dahan itinaas ng Don Ramon ang kaniyang kamay at hinawakan ang aking pisngi. Magaspang at payat ang kaniyang kamay. Ngunit mainit. Ang kaniyang kamay ay laging mainit. Bakit po wala kayong sinabi? Na may sakit po kayo, nangingini ang aking boses. Ngumiti ng mahina ang Don Ramon. Alam ko. Opo, alam ko na po ang lahat. Narinig ko na po ang lahat. Tumango ako at niyakap ang Don Ramon. Matagal kaming najakap, nararamdaman ang init ng katawan ng isa't isa.
Ang tibok ng puso ng Don Ramon ay umabot sa aking tainga, mahina at mabagal. Ngunit tumitibok ito. Nakalapit kami at lumalim ang aming pagdamdam. Naalala pa rin niya ang aking pangalan, iyon lang ay sapat na. Inalalayan ko ang Don Ramon patungo sa silid. Kinumutan ko siya at umupo sa tabi niya habang hawa ang kaniyang kamay. Habang tinitingnan ko ang mukha ng Don Ramon na natutulog, naalala ko ang pangungusap sa sulat. Nang may alaala pa ako, gusto kong mabuhay ng tulad ng tao. Siya pala ang naisa na napasan ng bigat na iyon. Nang gabing iyon, napasya ako, hindi ko na kailanman bibitawan ang kamay na ito. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko ang 911. Dinala sa ospital ang Don Ramon, at ang balitang iyon ay agad na naipasa kina Eric at Sylvia. Mahaba ang isang linggo sa ospital, na-ospital ang Don Ramon sa isang private room sa General Hospital. Dahil sa matinding dehydration at malnutrisyon, binigyan saya ng IV fluids at muling sumailalim sa masusing pagsusuri para sa dementia. Sinabi sa akin ng doktor sa pasilyo na bagaman nasa maagang yukto pa lang ang dementia, bumaba ng husto ang kaniyang pangkalahatang pisikal na kalusugan dahil sa hindi niya pakain. Kailangan ko raw siyang alagaan ng maayos sa tabi niya. Tumango ako at sinagot, ako na po ang gagawa. Araw-araw, dumarating ako sa ospital ngang 6 am. Nagluluto ako ng aros kaldo at dinadala. Kahit may pakain mula sa ospital, hindi ito hinahawakan ng Don Ramon at ang aros kaldo lang na niluto ko ang kinakain niya. Kapag sinubo ko at inilapit sa kaniyang bibig, dahan-dahan niyang binubuksan ang kaniyang bibig. Tumagal ng mahigit 30 minuto bago niya maubos ang isa, 2 kutsara. Ngunit hinintay ko siya hanggang matapos. Sa tanghalian, nagluluto ako ng lugaw, at sa hapunan, naghahanda ako ng malambot na ulam. Matapos alagaan siya sa 3 beses na pakain sa isang araw, umupo ako sa sofa sa silid, at kapag natutulog na ang Don Ramon, doon lang ako lumalabas sa pasilyo at umupo sa bench para umidlip sandali. Maari akong umuwi at matulog, ngunit natatakot akong iwan siyang maisa. Paano kung bumaksa na naman siya? Paano kung magising siya sa gabi at walang tao? Ang paisip na iyon ang pumipigil sa akin. Sa ika-4 na hapon, dumating si Sylvia. Nang marinig ko ang pagbukas ang pinto ang silid, itinaas ko ang aking ulo at nakita kong nakatayo si Sylvia. Nakasuot ng coat at mahigpit na hawa ang handbag, at nang makita niya akong nasa silid, agad na lumami ang kaniyang nga mata. Bumalik ka para magpakasasa. Mababa ngunit matalim ang boses niya. Nakahiga ang Don Ramon sa silid, ngunit hindi niya pinansin. Noong una, marahil ay yumuko lang ako at walang masabi. Ngunit ngayon, iba na. Nabasa ko ang kaniyang sulat, nalaman ko ang nga sikreto niya, at nakita ko siyang nakahiga sa sofa sa opisina. Magpakasasa. Tiningnan ko si Sylvia at sinabi, nandito po ako dahil mahal ko siya. Hindi niyo po alam, Ginang, na nadiagnosa po ang papa ninyo ng dementia. Hindi po ba? Nanigas ang ekspresyon ni Sylvia. Niyani ang kaniyang nga mata. Mukha iyon na ngayon lang narinig ang salitang dementia. Ano po? Nadiagnosa po siya 6 na buwan na ang nakakarang. Wala siyang sinabi kahit kanino at nagtiis maisa. Ang paulit niya ng parehong salita sa opisina gabi-gabi. Ang pakalito niya sa mapangalan. Lahat iyon ay dahil sa sakit niya. Binuksan ni Sylvia ang kaniyang bibig at isinara. Mukha iyon na susubukan sanang magsalita ngunit hindi makahanap mege salita. Sandali siyang tumingin sa paligid nege silid at umalis nang walang sinasabi. Narinig ko ang paglabas niya nege telepono sa pasilyo. Tumawag siya kay Eric. Nang gabing iyon, dumating si Eric. Hindi tulad ng dati, madilim ang kaniyang ekspresyon. Matagal siyang nakipag-usap sa doktor sa pasilyo ng ospital at pagkatapos ay tiningnan ang medical records ng kaniyang ama. Habang binubuklat ang chart, huminto ang kaniyang kamay sa isang pahina. Malamang na-record iyon ng diagnosis ng dementia. Isinara ni Eric ang chart at matagal na nakatayo. Nasa loob ako ng silid at nakababantay sa Don Ramon, at nakita ko ang likod ni Eric sa likod ng salamin. Nakayuko ang kaniyang nga balikat. Pakaraan ng ilang sandali, muling lumitaw si Sylvia. Nakaharap sila ni Eric sa pasilyo at may sinabi, ngunit sa pagkakataong ito, si Eric ang naunang nagsalita. Tama na. Maikli iyon, 2 salita lang. Huminto si Sylvia at sinabing, Honey, pakinggan mo ako. Ngunit muling sinabi ni Eric, hindi ko alam na ganun ang kalagayan ni Papa. Legal guardianship o ano paman, huwag ka nang makialam sa affairs ni Papa. Tumahimik si Sylvia.
Sa boses ni Eric, hindi galit ang naririnig kundi pagsisisi sa sarili. Ang katotohanan na ang kaniyang ama ay natiis ng maisa sa loob ng 6 na buwan at wala siyang alam ang napabagsak sa kaniya. Tumingin si Sylvia sa direksyon ng silid at umalis sa pasilyo nang walang sinasabi. Umalis din si Eric pakaraan ng ilang sandali. Muling bumalik ang katahimikan sa silid. Sa ikalimang hapon, Sabado, dumating si Bea. Nang buksan niya ang pinto ng silid, pagkakita sa mukha ang kaniyang lolo, tinakpan niya ang kaniyang bibig. Ang kaniyang payat na katawan at ang drip na nakakabit sa kaniya ay marahil nakakagulat para sa bata. Ngunit hindi umiyak si Bea. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng Don Ramon. Lolo, nandito na po si Bea. Iminulat ng Don Ramon ang kaniyang mata. Tumingin siya kay Bea at bahagyang umakyat ang dulo ng kaniyang labi. Mahina ang ngiti? Ungit malinaw. Matagal na hinawakan ni Bea ang kamay ang kaniyang lolo, at pagkatapos ay lumapit sa akin. Tumingala siya sa akin na nakatayo sa isang sulok ng silid at mahina niyang sinabi, Manang, nakita ko po, ngumiti si lolo noong dumating po kayo. Huwag po kayo umalis. Isang salita iyon mula sa isang 15 anyos na bata. Hindi isang matamis na salita. Sinabi niya lang ang nakita ng kaniyang nga mata. Ngumiti si lolo, kaya huwag kang umalis. Iyon lang. Ngunit tumama ang salitang iyon sa kaibuturan ng aking puso. Salamat, Bea. Hindi ako alis. Iyon lang ang halos na sagot ko. Tumango si Bea at bumalik sa tabi ng kaniyang lolo. At iyon ang ikapitong araw. Bandang 3 p.m. Natutulo ang Don Ramon sa tanghali, at ako naman ay nakaupo sa sofa sa silid, nakbabalat ng mansanas. Nang marinig ako ang pagbukas ng pinto, tumigil ang aking puso. Si Carlo. Nakasuot siya ng uniform at jacket, may dalang bag, at nakatayo sa pasukan ng silid. Bakit nandito ang batang ito na malapit na ang college exam? Paano niya nalaman ito? Nawalan ng laman ang aking isip. Carlo, anong ginagawa mo rito? Kalmado ang boses ni Carlo. Umakyat siya ang isang hakbang sa silid at nakpatuloy. Tinawagan ko po si Mang Tonyo Cruz. Noon pong gabing iyon, hinanap ko sa internet si Don Ramon Buenavista ng Buenavista Holdings. Gusto kong malaman kung sino ang amo mo. Ma. At nakuha ko ang numero ni Mang Tonyo at tinawagan ko siya. Nang hina ang aking magabinti. Mula pala noon inalam ng batang ito. Narinig ko na po kay Mang Tonyo ang lahat. Na may sakit ang Don Ramon, at inihanda niyo pa ang bahay sa pangalan mo, ma. Tinitihan ako ng diretso ni Carlo. Mga mata iyon na parang hindi 18 anyos kundi 30 anyos. Hindi ko alam kung kailan pa lumaki ng ganun ang batang ito. Ma, alam ko na po ang lahat. Sa isang salitang iyon, ibinaba ko ang aking fruit knife. Nanginginig ang aking kamay kaya hindi ko mahawakan. Carlo, ma, paumanhin. Hindi ko nasabi. Paano ko ipapaliwanag? Paumanhin. Umiling si Carlo at tumayo sa harap ko. Mas matangkat na siya sa akin ng isang dangkal. Siya ang taong naalala sa iyo kahit may sakit siya, hindi ba? Siya ang taong nahanda pangambahay para sa iyo nang walang sinasabi, hindi ba? Ang masalitang iyon mula sa bibig ni Carlo ay tumusok sa aking puso. Ma, kailangan mong maging masaya para maging masaya rin ako. Ma, sana po, mabuhay din kayo para sa sarili ninyo. Nang sinabi iyon ni Carlo, nanghina ang aking magabinti. Tila bumaksa ang bigat na pinasan ko ng maisa sa loob ng mahigit 3 taon. Nawalan ng asawa, binigatan ng utang, inalagaan ang biyenan na may sakit, naging katulong, kahit nagluluto ako ng arroz caldo sa madaling araw, gusto kong maging isang mayos na ina para sa batang ito. Pilit kong pinatatak ang aking sarili. Nakangiting sumasagot sa telepono. Nakangiting kumakain ng cup noodles kasama siya. Ganun ako nagtiis. Ngunit ito ang sinasabi ng batang ito. Kailangan mong maging masaya, para maging masaya rin ako. Sana po, ma, mabuhay din kayo para sa sarili ninyo. Hindi tumigil ang aking luha. Niyakap ako ni Carlo. Dapat ako ang yumakap sa batang ito, ngunit siya ang naunang yumakap sa akin. Ang init ng katawan ni Carlo sa ibabaw ng kaniyang jacket ay mainit, at malapat ang kaniyang balikat. Ganon na siya kalaki. Ganon na siya kalaki, ngunit hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano ako katagal umiyak. Nang bumalik ako sa aking sarili, nakita kong iminulat ng Don Ramon ang kaniyang mata sa kama. Nakatinginan siya sa amin ni Carlo, at tahimik siyang naksalita. Siya ba ang anak mo? Binitawan ako ni Carlo at lumingon patungo sa kama. Sandali siyang naalinlangan, pagkatapos ay yumukot ng malalim. Magandang araw po.
Ako po si Carlo Santos. Anak po ako ni Ina. Matagal na tinitigan ng Don Ramon si Carlo. At dahan-dahan siyang tumango. Maganda ang pagpapalaki mo sa kaniya. Salamat po, sagot ni Carlo at bumalik sa tabi ko. Matapos ang maikling pakbati na iyon, naramdaman kong nabago ang hangin sa silid. Tila may bumaksa na mabigat na baluti. Matapos umalis si Carlo, kapansin-pansin na bumuti ang kalagayan ng Don Ramon. Halos naubos niya ang kaniyang hapunan, at nabawasan ng isa ang kaniyang IV drip. Sinabi ng doktor na mabilis ang kaniyang pagaling, ngunit alam ko, hindi siya nasimulang kumain kundi nasimula siyang gustong mabuhay. Kinabukasan ng gabi bago ang kaniyang paglabas sa ospital, kaming dalawa lang ang nasa silid. Bumangon ang Don Ramon mula sa kama, at mabilis ko siyang inalalayan sa likod. Aling Nena. Opo, maaring hindi na marami ang natitirang oras. Unti-unting lalamlam ang aking alaala. Maaring dumating ang araw na makalimutan ko ang iyong pangalan. Nalami ang aking dibdib, ngunit hindi ako umiwas ang tingin. Gayunpaman, gusto kong gugulin ang panahong iyon kasama ka. Sasamahan mo ba ako? Iyon ay isang proposal. Walang bulaklak, walang singsing, ngunit ang proposal na ginawa niya sa kamang ospital, habang may IV drip pa, ay mas toto kaysa sa anumang proposal sa mundo. Opo, isang titik lang ang lumabas. Ngunit sapat na iyon. Kinabukasan ng umaga, sa araw ng kaniyang paglabas, bumalik kami sa mansyon. Inayos ko ang master bedroom, naglagay ng bulaklak, at naglata ng bagong kumot. Pumasok ang Don Ramon sa silid at tiningnan ang labas ng bintana. Bintana iyon natanaw ang bougainvillea sa hardin. Inayos ko ang kumot, at nilapitan ako ang Don Ramon mula sa likuran. Tahimik niyang niyakap ang aking baywang. Nagulat ako at lilingon sana, ngunit dumampi ang init ng katawan ng Don Ramon sa aking likod, at hindi ako gumalaw. Huwag po kayong magpilit. Hindi ito pagpilit. Iniharap niya ako at sinabing, salamat, sa pagbalik mo. Natama ang aming mga mata, at nadikit ang aming mga labi. Isang mainit na halik na walang sakit. Naramdaman namin ang isa't isa, dahan-dahan at lumalim, at nakapatataka pa rin na sa edad na ito, may ganito pa rin kaming pagmamahal. Sabay kaming naktungo sa kama. Hindi kami nagmadali. Dahan-dahan, habang nagtitinginan sa mga mata, makasama kami sa buong gabi. Mainit, ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ang kapayapaan. Nakaiga ako na nakasandal hanggang kinulo sa dibdib Beneje Don Ramon. Hindi ko malilimutan ang iyong mukha hanggang sa huli. Ayos lang po kung makalimutan ninyo. Araw-araw ko po kayong paaalalahanan. Ngumiti ang Don Ramon. Sa unang pagkakataon, malakas siyang ngumiti. Nang umagang iyon, sa master bedroom, matagal nang umalingaw-ngaw ang tawanan ng dalawang tao. Tuno iyon ng pagiging bahay muli ng mansyon. Nang sumunod na taksibol, isang maliit na kasal ang naganap. Ang kasal ay ginanap sa hardin. Naglagay kami ng maliit na mesa sa ilalim ng bougainvillea na punong-puno ng bulaklak at nilatagan ng puting tela. Nang sabihin ni Mang Tonyo Cruz na magrenta kami ng venue, umiling ang Don Ramon. Gaganapin ko sa bahay. Dahil namumulaklak na ang mabulaklak, wala nang iba pa ang kailangan. Pareho kami ng nararamdaman. Dahil sa bahay na ito nasimula ang pag-ibig, tama lang na dito rin kami mga ko. Taksibol nun. Malamig pa rin ang hangin, ngunit mainit ang sikat ng araw, at paminsan-minsan ay nahuhulo ang mapulang talulot mula sa bougainvillea sa hardin. Siyam ang bisita, si Mang Tonyo Cruz, si Eric at Sylvia, si Bea, si Carlo, at pati na rin ang manager ng Manpower Agency, at ang asawa ni Mang Tonyo, at ang kapitan ng barangay. Sa halip na wedding dress, nakasuot ako ng kulay rosas na Filipiniana gown, at ang Don Ramon ay nakasuot ng navy blue na barong Tagalog. Ang kaniyang malakas na hitsura para sa kaniyang edad ay bagay sa barong Tagalog. Sa halip na may nahuhos, nabigay kami ng paggalang sa isa't isa bilang seremonya. Habang nakaharap kami at nagbibigay galang, basa ang mga mata ng Don Ramon. Ganon din ako. Hindi ko lubos maisip na sa edad na 51, ito ang aking ikalawang kasal, at parang panaginip na nakarating kami sa puntong ito. Nang matapos kami sa paggalang at tumayo lumabas si Carlo. Nakasuot ng malinis na polo shirt sa halip na uniform, tumayo si Carlo sa harap ng Don Ramon, at yumukot siya ng malalim. Ingatan niyo po si Ina, Ama. Sa sandaling lumabas ang tawa na ama mula sa bibig ni Carlo, kinagat ko ang aking labi upang hindi umiyak. Ngunit walang saysay iyon.
Ang batang ito ay naktiis sa mahabang panahong walang ama. Inakala niya na hindi na niya muling gagamitin ang tawa na papa, ngunit siya mismo ang gumawa ng pwestong iyon. Hinawakan ng Don Ramon ang nga balikat ni Carlo gamit ang dalawang kamay. Alagaan ko siya ng maayos, tumango si Carlo, at habang tinitingnan ko ang dalawang nakaharap, pinunasan ko ang aking luha. Noon, tumakbo si Bea. Nakasuot ng dress at maganda ang pakakayos ng buhok, niyakap niya ako at sumiga, Lola Nina. Lola. Hindi manang kundi Lola. Alam kong hindi alam ng bata kung gaano kalaki ang kahulugan ng tawa na iyon, ngunit alam ko. Ibig sabihin, tinanggap ako ng batang ito bilang bahagi ng pamilya. Salamat, Bea, sabi ko habang niyayakap siya at hinahaplos ang kaniyang ulo. Gumulong si Bea, pasayahin niyo po si Lolo. Gagawin ko. Lumapit si Eric. Hindi komportable ang kaniyang ekspresyon, ngunit hindi siya umiwas. Binabati ko po kayo, Papa. At sa iyo po, Ina, ingatan niyo po si Papa. Maikli, ngunit sapat na pagbati iyon. Nakatayo si Sylvia sa likod ni Eric, at nang makatinginan kami, tumango lang siya. Iyon lang ang lahat, ngunit sapat na iyon. Dahil ang pagdating niya sa lugar na ito ay desisyon niya mismo. Matapos ang seremonya, kumain kami ng sabay-sabay sa hardin. Piyesta iyon na inihanda ko mula pa sa madaling araw. Lechon, caldereta, pancit, lumpia hindi bongga, ngunit laging puno. 3 beses na nag-refill si Beang pansit at nang makita kong naglalagay si Carlo ng lechon sa plato ng Don Ramon, naisip ko, ito ang pamilya. Hindi perpekto, awkward, at may mga bagay na hindi pa nalulutas, ngunit nakaupo kami sa isang mesa, kumakain ng parehong pagkain. Sapat na iyon. Tinawa ako ni Mang Tonyo Cruz sa kusina habang tumutulong sa paglilinis. Nang lumingon ako, namumula ang kaniyang mata.